Kamusta mga ka-faith? Welcome sa ating ika-10 episode. Alam mo ba, madalas nating marinig ang kasabihang, tanggapin mo na lang kasi yan na ang tadhana mo. Lalo na pagdating sa usaping pinansyal. Kapag kapos, kapag naghihirap, parang ang dali na lang sumuko at sabihing, siguro hanggang dito na lang talaga ako. Pero ngayong araw, gusto kong baliin natin ang kaisipang yan. Ang sabi sa Marcos 9:23, lahat ng bagay ay maaari sa sumasampalataya. Ulitin natin, lahat ng bagay. Hindi sinabing, puwera na lang sa pag-asenso o puwera na lang sa pagyaman, lahat. Kaya bakit natin tatanggapin ang kahirapan bilang permanenteng estado sa ating buhay? Huwag na huwag mong tanggapin ang kahirapan bilang iyong tadhana. Tandaan mo, ang Diyos na ating sinasamba ay hindi Diyos ng kakulangan. Hindi siya Diyos ng pagkukulang o ng pwede na yan. Siya ang Diyos ng kasaganaan. Siya ang Diyos ng more than enough. Nilikha niya ang isang mundong sagana sa lahat ng bagay. Ang mga bituin sa langit, hindi mo mabilang. Ang buhangin sa dalampasigan, hindi mo kayang sukatin. Ganyan kasagana ang ating Panginoon. Kaya bakit tayo magkakasya sa kaisipang limitado lang ang para sa atin? Bakit tayo maniniwala sa kasinungalingan na ang buhay na inilaan niya para sa atin ay buhay ng pagtitiis sa kakapusan? Ang pananampalataya ay hindi lang basta pag-asa. Ito ay isang deklarasyon. Ito ay pagsasabing, Lord, naniniwala ako sa iyong pangako. Naniniwala ako na ang plano mo para sa akin ay plano ng kasaganahan at hindi ng kapahamakan. Kapag sinimulan mong paniwalaan ito ng buong puso, magsisimulang magbago ang lahat sa paligid mo. Magbubukas ang mga oportunidad na dati ay sarado. Darating ang mga biyaya mula sa mga direksyong hindi mo inaasahan. Kaya ngayon gusto kong sabayan mo ako sa deklarasyong ito. Sabihin mo ng may paninindigan. Hindi ko tatanggapin ang mababa dahil si Lord ay may nakalaan na mas mataas. Oo, hindi mo tatanggapin ang sahod na kulang, ang negosyong palugi, o ang buhay na puro utang dahil alam mong may inihandang mas mataas at mas mabuti ang Panginoon para sa'yo. May isang tanyag na kasabihan si Michelangelo. Sabi niya, the greatest danger is not that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it. Ang pinakamalaking panganib daw ay hindi yung masyado tayong mataas mangarap at hindi natin ito naabot. Ang tunay na panganib ay yung masyado tayong mababa mangarap at yun ang naabot natin. Nakakatakot, di ba? Na baka ang buhay na meron ka ngayon ay resulta lang ng mababang pangarap na tinanggap mo noon. Panahon na para itaas ang ating mga pangarap. Itaas mo ang standard mo. Dahil ang Diyos na naglalaan para sa iyo ay walang limitasyon. Kung ang pangarap mo ay magkaroon lang ng sapat na pambayad ng bills, itaas mo yan. Pangarapin mong maging debt-free at magkaroon ng sobra-sobra para makatulong sa iba. Kung ang pangarap mo ay maliit na bahay, itaas mo yan. Pangarapin mo ang bahay kung saan komportable ang buong pamilya mo at pwedeng maging lugar ng pagpapala para sa iba. Huwag kang matakot mangarap ng malaki para sa Diyos dahil mas malaki pa sa mga pangarap mo ang kaya niyang ibigay. Ang kailangan lang ay ang pananampalataya mong tumanggi sa mababa at angkinin ang mas mataas na inilaan niya. Ang pananampalataya ang susi na magbubukas ng pinto patungo sa buhay ng kasaganahan. Maraming salamat sa iyong oras at pakikinig. Naway mag-alab sa puso mo ang katotohanang ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV para sa marami pang mensahe ng pag-asa at pananampalataya. Magkita-kita tayo sa susunod.